Rekado, makabuluhang kwentuhan, sari-saring tips na kapaki-pakinabang, mga istoryang tagos sa puso. Rekado, tips at kwentuhang sangkap ay sakto. Rekado. Tara, lakad. Gaano nga ba katagal ang iyong paglalakad? At gaano ba, ilang kilometro ba o oras ang kaya mong lakarin? Iyan ang pag-uusapan natin ngayon sa Rekado. Naku, tara na, maglakad na tayo. Walking. I'd like to invite you to listen to us sa 702 DZAS AM Band. We are now 702 DZAS Radio TV Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, and listen to us via internet through febc.ph and Facebook Live dito po sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Sa iba pong bahagi ng mundo, tayo po ay mapapakinggan sa Pinoy Connection sa pamamagitan ng PinoyConnection.ph para sa atin po mga kaibigang overseas Filipino workers, sa YouTube channel sa 702 DZAS FEBC Radio TV. And you can watch the past episodes of Recuerdo at Rekado dun po sa YouTube. Kamusta na po kayo lahat, mga kaagapay, bagong buwan? Ito naman kasing merry month of May, talaga naman, yun na ata talaga naramdaman mo yung init, no? Bagong pagkakataon at bagong programa hatid sa inyo ng Rekado. Kamusta na po ang bawat isa sa inyo? Trending ngayon, yung mga ilang nauusong running era. Sobrang daming nahuhuk sa pagtakbo. Yung aking kaibigan, isa sa mga BFF ko, si Anna Salonga, 5 o'clock. 5 o'clock sa Arcovia. At saka dun sa may area dun, basta dun sa may area dun, Pasig, basta Pasig, siya ay nagja-jogging. Safe naman daw. At syempre, super walking. Pag naglalakad o nagzuzumba classes, dapat doon ka sa 5:30, 6 o'clock. Dito sa aming village, 6 to 7 pag Sabado. Talaga naman, by the time 7 o'clock, to 7:30, by the time nag 7:30 na yung pong buhok ko na nakaklip, ang feeling ko naligo na ako. So yan, naligo na ako, ang feeling ko kasha-shower ko. Yun ang pag-uusapan natin at matanggal yung mga toxin sa atin katawan. Sobrang daming nahuhuk ngayon sa pagja-jogging, slow na pagtakbo, yung tipong brisk walking or hindi ka naman tumatakbong parang nasa nasa marathon, no? At syempre iba yung super walking, talagang na sabi nga nila, ang health is wealth, kaya naman usapang health tayo ngayon dito po sa Rekado. I'm Chiki Holman Yulo. Let's be physically fit upang makaiwas ng mga sakit-sakit ngayon. Pag-usapan natin, naku, tara lakad. Ilang kilometro o oras ba ang kaya mong lakarin? Ako, simulan mo muna ng mga 15 minutes o 10-15 minutes dyan lang sa may harap ng bahay mo. Tsaka gawin mong maaga, 5:30 kung pwede, o 5 o'clock yung wala pang init para hindi ka mahirapan. Kasi pag ikaw na heat stroke, hindi cute. Sumagot at mag-send din po ng greetings and yung pong atin mga ongoing live stream. Don't forget to wow, love, and share. Before we start our topic, I'd like to say hi to our listeners. Nora Cabantog, since day one, talaga top fan. Hi, sabi niya, blessed Saturday, Tita Chiki. Si Edith Paglinawan, God bless you, Tita Chiki, sa Rekado. And shout, Tita Chiki. Presi Del Pozo, hi Tita Chiki. Sa 702 DZAS and more power and God bless. Tapos si Lynette Hierro Indiano, of course si Lynette, nakaka-good vibes na ang Rekado. Wonderful Saturday, naku Lynette. Okay, nilagay ko na sa lilim yung mga binigay mo sa akin noon na halaman. Okay, nasa lilim na. Okay, sabi ni Teresa Surbano, mapagpalang buhay Tita Chiki, at Nora Cancela, kamusta ka na ulit? Lot de la Cruz, first time listener here, Tita Chiki, napaka-good vibes naman. Ang mga tips at kwentuhan dyan ay talaga, good vibes talaga dito. Shout out from Muntinlupa City, my dear friends,
Sheila Ambre, hi Sheila, all from Muntinlupa, the Africa family, also Ida Joseph, and the whole Manalo Joseph clan. Kamusta na po kayo lahat? Nako, ang mga taga-Ayala, nako, kasama din si Beth Lacson. Hi Beth! Kagapay mahigit pong 7 dekada at 77 na taong tayo magkakasama dito sa pagbibigay ng impormasyon, kwentuhan, inspirasyon, tawanan at maging ang pagbabahagi ng mabuting balita sa atin Panginoong Hesukristo. Ito pong sa lahat po ng mga tagapakinig ng FEBC, Far East Broadcasting Company Philippines, kami ay isa pong non-profit at non-commercial media network and radio station. Kaya naman po, sa mga nagnanais pong magbigay at makibahagi sa atin na maging mission, maaari kayong mag-donate at magbigay po sa FEBC Philippines para magpatuloy po ang aming pagsasahim papawid. Yes, wala po kaming commercial na mga sponsors. So partnership po ito sa mga donation na binibigay nyo. Para sa atin mga detalyadong impormasyon, maaari nyong i-message kami po sa Facebook page ng 702 DZAS FEBC Radio para sa detalya ng aming bank accounts at pwede na rin po sa GCash para sa aming QR code and pwede itong i-scan. Tandaan hanggang marinig ng lahat tayo, ha? Ang kawikaan po ngayong araw ay galing sa Isaiah 41 verse 10. Sa magandang balita Biblia, ako'y sa inyo. Ako'y sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, ililigtas at iingatan. English translation, Isaiah 41:10. So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. What a powerful promise that is from our Lord Jesus Christ. Isaiah 41 verse 10. Happy birthday to you sa ating birthday trivia. Naku, ang merry month of May. Si Tris, okay. Tricky Aspirin, happy birthday to you. Very pretty daughter ni na Mike Aspirin at Charo Aspirin. Hi Tricky, I miss you na. And thank you for your gift. I love those coasters yung binigay mo sa akin ng Christmas. Thank you very much. Happy birthday to you. More adventures for you, honey. Isang Filipino actress, nako, May 1, 1974. Media personality, beauty queen na nanalo sa Binibining Pilipinas Universe noong 1994. Lumawan sa international stage ng Miss Universe sa kaparehas na taon si Miss Charlene May Gonzalez Bonin Mulak, aka Charlene Gonzalez Mulak. Hello, happy birthday to you, Charlene. Okay, trivia. I saw her, I think, siguro a few months after she gave birth. So I asked her how much weight did she gain, with the twins. I remember that. Tagal na pala nun. Sinabi niya mga 60 plus pounds. Sabi ko, how? Kain daw siya na kain. So paano na? Wala. Saan mo tinago yung taba mo? Sa drawer. Alam mo, sabi niya, ang kinakain daw po niya ay parang babalikan ko't gagawin ko na. Nilagang saging na saba, bananas, nilagang kamote, nilagang whatever, puro nilaga. Okay, tapos chicken daw siya, yung white meat, yung breast, parang Hainanese chicken, gano'n. Wala siya yung mga piniprito. Okay, so bad chicken, bad na tayo nagpiprito. So, yan ang pwede natin gawin at yan ang cute na mga kinakain niya para siya ay mag-lose ng weight. Okay, ngayon naman, happy birthday to you, May 2, 1929. Eduardo Verches Garcia. We know him as Manoy, aka Eddie Garcia. I love this gentleman, such a great actor, director, film director, producer, isang Filipino actor, TV personality. Alam po ninyo, nagkakaroon po siya ng
halos 700 na pelikula at TV roles sa mundo ng Philippine showbiz. Kinilala ding greatest Filipino actor of all time. And you know, with his death and that tragic accident na nag-trip siya dun sa mga cordon nung taping, nagkaroon po ng Eddie Garcia law na ang mga taga-showbiz, pag taping mo, may certain oras lang. I think 8 to 9 hours, tapos na. Tapos ganito. Basta may schedule. Hindi na kamukha na matutulog ka na dyan at lahat. Pati yung mga bata, may schedule. Okay. And for that, we thank him. And I've also had the privilege of knowing his kids because I went to school with them. For a year, no? I went to school with them. And wonderful, mabait na mga na pamilya. May 4, 1954, Raimundo Cipriano Pujante Cayabyab. We know him as, sa UP Elementary, UP High School, SIP Cayabyab. Pero sa atin, Ryan Cayabyab or Mr. C. Kilala bilang isang batikan na Filipino musician, composer, conductor sa mundo ng Philippine music. Taong 2018, hinirang po siyang National Artist of the Philippines sa larangan ng musikang Pilipino. I have to tell you, Tita Pilita Corrales was telling me before, naloka daw. When she was performing sa States, nakasama niya si Ryan Cayabyab as musical director. Naloka daw yung mga yung mga musicians nung nakita yung kanyang areglo nung kanyang music, kung paano niya dinrawing, sinulat yung mga notes at lahat, nabilib sa kanya. So anywhere Tita Pilita goes, bit-bit niya si Ryan Cayabyab. Okay, happy birthday, Sip. From all of us from UP, happy birthday. May 4, 1954, Reynaldo Valera Guardiano, aka Ray Valera. Nako, ang mga Baiko recording. Siya ay kilalang veteranong Filipino singer, songwriter, musical director, film scorer, and TV host. Ilan sa kanyang ginawang kanta ay binigyang himig na nag-iisang megastar na si Sharon Cuneta. Kahit na maputi na ang buhok ko. Kasama din siya sa Hitmakers. Kasama niya ang our dearly departed, ito lang so recent, na si Mr. Haji Alejandro. Kasama din si Rico J. Puno. Kasama din si Nonoy Zuniga. At saka si Nonoy Zuniga. At saka si Marco Sison. Kasama yan ni Mr. Ray Valera. May 4, 1992. Teresita Sen Laksamana Marquez. We know her as Winwin Marquez. Okay. So si Winwin, kauna-unang Filipina na nakasungkit ng corona bilang Reyna Hispano-Americana noong 2017. Congratulations to you and happy birthday to you. Okay. Naku, marami pa tayong pag-uusapan. Tara, lakad. We'll be right back with so much more right after this. Rekado, makabuluhang kwentuhan, sari-saring tips na kapaki-pakinabang, mga istoryang tagos sa puso. Rekado, tips at kwentuhang sangkap ay sakto. Rekado. Tara, lakad. Kamusta na nga ba? Text DZAS space message and send to 0917-572-1754 and Facebook 702 DZAS-FEBC Radio. Ako po si Chicky Holman Yulo. Every Saturday magkakasama tayo dito po sa Rekado. 4 o'clock to 5 o'clock, we're all together. Question for the day, ilang kilometro o oras ang kaya mong lakarin? Hi, there was a time basta umaandar kami ng 5:30 o 6 5:30 ng madaling araw. Walk kami ng aking neighbors. Tapos actually kahit na ako sinasabi ko kahit na 25-30 minutes okay na yun. Basta umandar ka. If you can do a little bit more than that, so hallelujah, very good. But the thing is you have to just get up and be present and just do it. Ang hirap ha?
Lalo na kunyari, napakainit, ay ayoko naman ma-heat stroke. So, agahan mo ang gising. Pag naman umuulan, so hindi mo na alam. Pero alam po ninyo, pwede kang panoorin sa YouTube naman na mga exercises na pwede mong gawin. Pero mahalaga yung umaandar ka. Naglalakad kayo. Okay, so, ilang kilometro? Nasa sayo yan. Yung iba naman talaga naman, alam mo, Mega Mall A, Mega Mall B, 2 kilometro na yun. Kaya iyon ang gawin mo. Mega Mall A, Mega Mall B, walk back and forth. Kung may mall dyan sa naka-aircon ka pa. Tapos ganun ang aking ginagawa nun, yung hindi manganak yung aking friend. Siguro ka na, lakad tayo, Mega Mall A, Mega Mall B. This was years ago. Alam mo, sabi ko, pag nakadalawa ka ng body, magle-labor ka na niya. True enough, that night, she did go on labor. But this was so funny because sabi nila, hindi pa daw ako manganganak, ang tagal, yung ganun, pero due na siya. Okay, so, ilang kilometro? Nasa sa inyo po yan. Ako po, kung ano ang kaya, wag pilitin. Start with 10-15 minutes muna. Dun lang. Diyan lang malapit sa'yo. Tapos after that, you can make it a little bit longer. Sabi ni Lilibeth Enriquez, to be honest with you, Tita Chiki, wala pang 30 minutes ako nagwo-walking every day. 68 years old na din po ako, pero hindi pa po ako mahina, sabi niya. Ang saya kasing mag-walking. Alam po ninyo, minsan mas enjoy, I'm telling you, mas enjoy mag-walking minsan pag may kasama kayo. Kasi part of the conversation is hindi naman yung walking yung nagkikwentuhan at nagchichismisan na how the day went, how yung mga lulutuin nila for the day, errands nila for the day, yung what they're going to be doing today, ano ang lilinisan na important, magdi-declutter ba siya o gano'n. Yung whole conversation na yun ang mahalaga at nagtatawanan kayo. Tapos may break time, tapos kakawa yung isang kapitbahay, magchichismisan, another kapitbahay, magkikwentuhan, by the third kapitbahay, pinapakain ka na ng almusal. And that is your walking. It's good for the heart. It's good for your whole well-being. Sabi ni Mark Calego, Tita Chiki, ako po, 1 oras na takbo at lakad. Pinagko-combine ko po ito. Tapos from 140 kilos, nagi akong 113 kilos na lang po. Consistency lang po ang laban sa ganitong disiplina. Uy ha, parang teka nga, hahabaan ko nga. Gagawin ko nga 45 minutes yung aking walking. Okay. Takbo at saka lakad. From 140 kilos, naging 113 kilos. Ay wow. Mark, congratulations to you. I am so blessed that you shared this to all, with all of us. Monica Montalban, nakakapayat po talaga ang walking. Actually, it's the whole thing of just doing it consistently. Ako po looking forward na humaba pa ang walking ko. 15 minutes po ako hinihingal na. True, Monica, true. Lalo na sa init. Kaya maaga. Dapat madaling araw talaga. Or late at, kunyari yung 5:30, 6 o'clock, hindi na mainit, pwede ka na mag-walking. Yung iba after work, kung malapit lang yung opisina niya sa Ayala Triangle, doon na siya nag-walking. Saka na siya kukommute pa uwi. Alam po ninyo ang happiness na naglalakad. Alam mo yung sweating, yung toxin sa katawan mo, yung skin mo gumaganda. Tapos nagmumukha kang mas bata. Tapos happy kayong nagtatawanan. Yan ang mga benepisyo sa akin po. Gagawin mo lang talaga. Pag-usapan natin sa tips part 1 ni Tita Chiki, ang benepisyo sa paglalakad. Mga tips ni Tita Chiki. 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 Tips part 1 ni Tita Chiki. Alam po nyo kaagapay, excited ka ba na malaman ang mga benefits, sa paglalakad at ano ba ang mga maitutulong nito sa atin? I feel walking is the best thing. It doesn't strain your muscles. Hindi ka tumatakbo. Hindi ka makaka-tear ng ligaments mo. Hindi ka magkakaroon ng kung ano yung mga sakit-sakit na konektado dyan. But it's important that you wear comfortable. Yung the right shoes, yung talagang walking shoes. Yun ang gawin mo, ha? So, malaki pong tulong ito sa atin mental and physical health. Kaya naman,
Kung nagpaplano ka na baguhin ang sarili mo, start now. Kasama natin ang rightmed.com para sa kanilang benepisyo ng paglalakad. Ready ka na ba? O nako, don't forget to wow, love, and share sa atin mga tips. Share nyo itong whole show na ito. Share nyo dun sa iyong mga kaibigan. Let's start. Number 1. Nilalabanan nito ang epekto ng genes ng obesity. Meaning, according to studies, isinagawa ng Harvard University, sinuri nila ang mga genes ng mga kaugnayan ng pagiging obese sa higit na 12,000 na katao. Natuklasan nila na ang kalahok na regular na nagsasagawa ng brisk walking ng 1 oras bawat araw ay nakakaranas ng 50% na pagbabawas sa epekto ng mga genes, yung mga namana mo sa iyong nanay, sa lola mo, sa mga tiya mo, sa papa mo, na nagiging sanhi ng obesity. Ang ibig sabihin nito, kahit na mayroong tayong mga genes na nagpapataas ng, sabi nila yung predisposition ng obesity, yung pagtataba talaga, ang regular na paglalakad ay may kakayahang mabawasan ang epekto nito. Number 2, nakakabawas ng risk sa sakit ng puso at stroke sa pamamagitan ng paglalakad ay hindi bababa ng 30 minuto kada araw. Maaring mabawasan ng 35% ang risk sa sakit ng puso at stroke at 40% na risk sa type 2 diabetes. Binabawasan nito ang ating sweet cravings. Batay sa pag-aaral sa University of Exeter, ang paglalakad ng 15 minutes ay maaaring makatulong upang mabawasan ang cravings ng tsokolate at maging ang dami ng tsokolate na kinakain mo sa pagkakataong mataas ang level of stress. Bakit nga ba? When I am stressed, I start looking for chocolates. Some chocolate to eat. Kahit na ano pang chocolate yan. Why? It makes me smile after. But I tell you, the time that I started walking, yung regularly, kaming magkapit-bahays noon, yung talagang regular yung walking namin at chismisan, I have to tell you, nakaka-climb up ako ng hagdanan na hindi ako hinahapong. Nakangiti ako, tawa ng tawa. Yes, nakaka-high heel ako nun. Kasi nga at a certain age, nasa acceptance ka na yung mga heels. Lagay mo sa mga bata-batang, okay lang silang matapilok. Tayo cannot be, alright? Ang mga seniors, no. Ang paglalakad din ay makakatulong upang bawasan ang cravings ng matatamis na pagkain tuwing merienda. Gosh, my favorite turon at saging na saba are my favorites for merienda. And now, it's, the warmer months. Of course, we have mais con yelo at saka halo-halo. Kumain kami. Sa Manila Hotel, nilibre kami ng friend ko. Puto bumbong. My gosh, at saka yung bibingka. Gosh, it's so good. Dun sa lobby, kumain kami. Thank you, Mimi Radovan. Thank you kami ni Ana Salonga. Nagpapasalamat sa'yo. Tsaka ni Carla Martinez. Oy, Carla, I hope you feel better. And ingat-ingat. Kasi alam po ninyo, iingat tayo lalo na kung matapilok ka yung sa table, sa paanan ng mesa. Ingat-ingat ha. Number 4, binabawasan nito ang risk ng pagkakaroon ng breast cancer. Do you know, batay sa isang pag-aaral ng American Cancer Society, they figured out na ang mga kakawihang naglalakad ng 7 o higit pang oras sa isang linggo. Meaning, daily maglakad ka, if not twice, 3 times a week. Ang may 14% na mas mababang risk ng breast cancer kumpara sa mga kakabaihang naglalakad ng 3 oras o mas mababa pang kada linggo. Number 5, pinapagaan nito ang sakit ng mga kasukasuan or joint pains. Maraming pag-aaral na nakakatuklas ng mga paglalakad ay nakakabawas ng sakit dulot ng arthritis na ang paglalakad ng 4 to 5 hours
na milya kada linggo ay maaari pang makatulong upang maiwasan ang pagkakaroon ng arthritis. Ang paglalakad ay makakatulong upang protektahan ang kasukasuan natin. Lalo na po yung mga tuhod at bewang. Nako, yung mga hindi ka magkaroon ng osteoarthritis sa pamamagitan ng pagpalakas ng mga kalamnan at sumusuporta ng mga ito. Tapos, number 6, pinapalakas nito ang immune system. That is so true. Ang paglalakad ay maaaring isang epektibong paraan upang maiwasan ang pagkakasakit tulad ng trangkaso. Ayon sa isang pag-aaral, ay mahigit daw po sa 1,000 ng mga kalahok. Natuklasan ng mga ito natuklasan ng mga ito na yung naglalakad ka na hindi bababa sa 20 minutes sa isang araw, 5 beses sa isang linggo, ay mayroong 43% na mas kaunting araw ng pagkakasakit kumpara sa mga taong nag-exercise lamang 1 beses isang linggo. Kaya dapat talaga regular. Bilang karagdagan, ang mga individual na ito ay nagkakasakit ng maiksing panahon lang. Kung meron man, magkakasakit ka hindi as long because, you have garnered this immunity from your walking exercises. Ito ay nakakapagpabuti ng overall mood. Ang paglalakad ay kilala bilang isang natural na paraan upang mapabuti ang mood at kalagayan ng pag-iisip. Ito ay makakatulong upang mag-release ng chemicals sa utak tulad ng endorphins at nagbibigay ng positibong pakiramdam at nakakabawas ng stress at kalungkutan. Regular exercising, regular walking ay makakatulong upang mabawasan ang depression at anxiety. Alam po ninyo, I had this friend now, once she starts walking, ako, nagpe-pray, kaming dalawa, nagpe-pray kami for each other. And if we have difficulties and challenges in life, we talk to God while we're walking. Tapos mamaya, tapos na kami mag-prayer at mag-talk to God, kakanta kami, tapos tawanan kami. And you know what? We realize how wonderful our God is, na He is so faithful to us, even though most of the times we are not. So nakakapagpatalas ng memory ang walking. Ayon sa mga pag-aaral, ang regular na paglalakad ay meron may epekto yan sa pagpapabuti ng alaala o pag-iisip. Gosh, do you know that bukod dito ang paglalakad maaring magpataas din ng focus at concentration na makakatulong upang maiwasan ang pagiging makakalimutin. Nakakapagpabuti ang kalidad ng pagtulog. Regular. Ang paglalakad ay maaaring magkaroon ng positibo katulad ng pagtulog. Alam po ninyo, makakatulog ka ng 30 minutes. Kunyari, 30 minutes na paglalakad sa umaga, 1 to 2 hours bago ka matulog, ito ay makakatulong para mahimbing ang tulog mo sa gabi. Once I started joining again yung Zumba classes na every Saturday, 6 to 7 o'clock, alam mo, masarap na matulog lalo, okay? Kasi yung sweat ko, I think yung sweat ng hindi nubos na sweat ng 4 years, ayan na. Okay? Number 10, nagbibigay ng pagkakataon para sa self-reflection and mindfulness. Sabi nga nila, ang paglalakad ay nagbibigay sa'yo ng oras upang makapag-isip. Sa paglalakad, maaari mong pagtuunan ng pansin ang iyong mga iniisip at mga emosyon. Isa yan sa magagandang pagkakataon upang maging kalmado at magkakaroon ng self-reflection. Now we're going to be back with so much more, like Stories for the Heart. Stories for the Heart. Welcome to Stories for the Heart. Ako po uli si Chicky Holman Yulo. Dito po sa Recado. Every Saturday po tayo magkakasama 4 o'clock to 5 o'clock. Every Saturday. Ang dami po natin tatalakayin. Ang dami natin pagkikwentuhan. Ito pong Stories for the Heart ay nakakaantig sa puso
Kaya palaging nakaka-inspire. Kaya laging ito ang favorite ng atin mga viewers at listeners. Magandang araw sa inyong lahat. Habang na nabubuhay, may pag-asa. Habang na bubuhay, dadalyo din ang ginhawa. Habang, sabi nga nila, habang na bubuhay, huwag susuko ng hamon sa buhay. Yan ang ipinapakitang katatagan sa loob at tibay ng puso ni Francis Noel Soledad. Nag-trending ngayon sa social media dahil sa likod ng kanyang critical na kondisyon sa buhay, he chose to fight at magtinda para may pangpagamot siya sa kanyang sakit sa baga. May lungs, okay. Sa lung disease. Kwento ni Francis, 7 taon na siyang may dinadala sa kanyang malubhang sakit sa baga at ito ay pabalik-balik lamang. Imbis malungkot at tumunganga lamang sa buhay, mas binabuti niyang magtrabaho upang suportahan ang kanyang sarili para sa kanyang gamutan. Dagdag pa ni Francis, hindi rin siya humihingi ng awa, bagkus nais niyang tulungan din ang kanyang sarili na kumayod upang may panggastos araw-araw. Laki nga doon pasasalamat ni Francis sa kanyang naisip na negosyo na pastil. Dahil dito ay kumukuha siya ng pagkakakitaan upang ipagtustos sa kanyang kasalukuyang kondisyon at kalusugan. Sabi nga, pastillas ata ito. Sabi nga ni Francis, handa siyang magtrabaho para maisalba ang kanyang buhay at takasan ang kanyang kondisyon sa baga. Alam po niyo kaagapay, hanggang saan naabot ang determinasyon mo sa buhay? Marahil, sa pagbukas ng bagong taon, taon-taon, may kinakaharap ka ng may problema sa ngayon, ngunit palagi mong tingnan ang iyong sitwasyon sa buhay na may positibong pananaw. Naway marami pong ma-inspire sa story ni Francis na sa likod ng kanyang sitwasyon sa buhay, palagi siyang may dalang pag-asa, ang bagong bukas, at palaging may pagkakataon upang bumangon sa buhay. Nagtitinda nga siya ng pastillas. At ayan po ang ating stories for the heart. Rekado, makabuluhang kwentuhan, sari-saring tips na kapaki-pakinabang, mga istoryang tagos sa puso. Rekado, tips at kwentuhang sangkap ay sakto. Rekado. Ang topic po natin ay tara, lakad. Ilang kilometro o oras ang kaya mong lakarin? I'd like to invite you to text us. Text DZAS space message and send to 0917-572-1754. Okay. Facebook sa 702 DZAS-FEBC Radio. Sabi ni Shekina Santos, honestly, nagpapasalamat po ako sa walking. After ng 1 month, kinaya ko na po mag-jogging at ngayon nakaka 10 kilometer na po ako sa pananakbo. Ay, Shekina, na proud naman ako sa'yo. Edwin De La Merced, to be honest with you, Tita Chiki, hindi ko po alam kung paano magsisimula ng walking. Mabilis na nga akong hingalin, kaya nga every 5 minutes po. Hoping magsisimula po ako sa running era. Alam mo, kahit na hindi ka tumakbo, mag-walking ka na lang muna. Edwin, hindi mo naman sinabi sa akin kung ilang taong ka na. Edwin, walking lang. Walking is good. Miriam Gomez, ako po Tita Chiki, continuous po ako nagwo-walking. Hindi pa po ako nakakatakbo, pero nag-i-enjoy ako sa walking. Nakaka-relax at the same time. Yes. Okay, pag-usapan ngayon natin ang tips part 2 ni Tita Chiki. Tips ni Tita Chiki. Tita Chiki, Chiki, Chiki.
Sa tips part 2 ni Tita Chiki, huwag kayong manghinayang magtanong sa akin kasi nga ako ang inyong Tita Chiki. Ang ginagawa natin, si Tita Chiki ay nagbibigay ng mga tips para sa inyo na in one way or the other, sana makatulong ako. Okay? Sabi ni Joy Mercedes, "Hi Tita Chiki, first time ko lang po mag-aasawa. Then, I don't have any ideas to cook." Sabi niya, paano po ba magluto? Ay sus, ano po ba ang dapat i-prepare at dapat bilihin? Hoping Tita Chiki na makahelp ka po sa akin, ha? Okay. Joy, mag-isip ka. Nakapanood ka ba ng tiya mo, nanay mo, o lola mong magluto? Usually, pagluluto, ngayon madali na kasi pinapanood na lang sa sa YouTube, makakakita ka na ng ideas. O sabi ng iba sa Facebook, no? Ako, I always saw my mother, meron kami laging staple na bawang sa bahay, mga bawang. O sabihin mo, kalahating kilong bawang, may pera ka, 1 kilo. May 1 kilong sibuyas, may 1 kilo kang kamatis o kalahati lang. Tapos lagi akong merong gulay. May green beans o may sitaw, may kalabasa ako palagi. Ano pa ba? Kasi hilig ko yung, kunyari meron akong coconut milk, nilalagay ko yun sa gata na kalabasa na may sitaw. Tapos yung mga pag ako kunyari nagluto ng pork chop o adobo, minsan tinatabi ko yung taba, ini-slice, nakita ko sa mama ko. Joy, gawin mo ha. I-slice mo yung mga taba na maliliit. Okay? Para pag ikaw nagprito, nag-saute, may panglasa. Yun ang sinasama ko pag saute. Yes, fat content. Pero masarap naman po yung luto. Masarap ang kain. Okay? So that could be, you try that. Incorporate ka ng, may patatas kami palagi. Why? Kasi, yung potato can be your carbohydrates na pwede mong i-slice, i-slice mo into cubes, lutuin mo muna o isote mo muna. Pagkatapos, then, lagyan mo ng kunyari 4 eggs. O edi meron ka ng pang-omelette, no? Madali lang. Sabi nga, nakakabasa ka ng recipe, nakakapanood ka ngayon sa YouTube, makakaluto ka na. Tanungin mo yung mama niya kung ano yung favorite niya. Manood ka. You do not actually have to cook. Watch ka lang. Alam mo na yan. Kayang-kaya mo yan, Joy. Okay. Sabi ni Lady Lynn Villanueva, hi Tita Chiki, napag-utusan po kasi ako sa aming company na gumawa ng food budgeting para sa aming team building. Ano po ba ang dapat kong gawin, Lady Lynn? Try this. Ano ba ang mga type nyo? Filipino festival ba yan? Ang kakainin ninyo? Ilang tao kayo, no? Pwede kunyari, 2 bilaong pansit bang malalaki? O tapos, 3 ba nun? Tapos ano ang sidings? Meron ba kayong puto? Meron ba kung Filipino? May barbecue ba kayo? May lumpia Shanghai? May ma-orderan ba kayo? Meron ba kayong, pwede ka maghalo-halo bar, no? Enjoy lahat. Gumagawa sila ng halo-halo nilang sarili. Or mais con yellow bar. That could be good. O umorder ka rin ng sorbetes dyan. Okay? Pwede ka din naman bigyan mo ng toka-toka yung group na yan ang gagawa ng ganito. Yung group na yan ang magdadala ng juice o iced tea o kung ano man drinks ang gusto. Pwede mong gano'n, you have to delegate para meron kang team na hindi ikaw ang all of the above. You have to learn how to delegate because that's what a good leader does. Na teamwork kayo, team, okay. Sabi ni Juvelin, hi Tita Chiki, Juvelin Mercado, hi Tita Chiki, hirap na hirap po akong pakainin ang baby ko na 1-year-old ng gulay. Madalas po gatas at nuggets ang nagugustuhan. Ano po ba ang gagawin ko dito? Lagyan mo ng honey. Ako yung mga anak ko noon, yung kunyari kalabasa. Pwede mong i-slice ng maninipis yan Pagkatapos, either i-mash mo na, i-boil mo, tapos imamash mo na, nilalagyan ko ng konting butter, tapos konting honey. Kakainin ng mga anak ko yung kalabasa. To this day, favorite ang kalabasa.
Lagyan mo ng honey para pampatamis kung gusto nila, or sanahin mo na wala. Kasi ang kalabasa, it's matamis na yan. Tapos nalagyan mo ng potatoes, lagyan mo ng mash mo ang potatoes, a little bit salt, a little bit pepper, lagyan mo ng butter, a little bit milk. Ito yung kinakain na yun ng baby mo. Tapos, ano pa ba? Gumawa ka ng, paano naman, favorite naman talaga ang nuggets, no? Or mag-boil ka ng chicken na breast, tapos i-shredded mong ganon. Gumawa ka ng little dumplings. Lalagyan mo ng konting eggs, konting harina. Ginagawa mong little bola-bolas. Tapos yung carrots, isa-slice ko ng maninipis. Gagawin mo siyang carrot sticks niya. Yung may hinahawakan siya, tapos may dip siya. At ako, dinidip niya yung yogurt. Di happy siya. Yogurt at saka lagyan mo ng fruits. Bibili ka ng yogurt, either, gusto ko plain o Greek yogurt. Tapos lagyan mo ng sliced bananas na maliliit. Haluan mo. Gusto nila yon. May binubudbud silang something. O cereal, yun. That would be good. Hindi ako nagpapakain ng mga longganisa at lahat sa babing 1-year-old. Nope. Okay. Yung kaya ng tiyan nila kasi hindi kaya i-digest yung ganun. Sabi ni Mika Salas, magandang tanghali Tita Chiki. Father po ako ng 2 kids na makukulit but lovely kids. I was thinking kung ano po ang papakain ko sa kanila. Ayoko po sana silang masanay na fried chicken at ilang prito na foods. Ano po ang gagawin ko to convince them that they're 11 and 15 na po? Ay, at that age, pwede mo nang pakainin ng iba, ng iba't iba. You can feed them na other things, no? And you can share, actually, pag kunyari mag-cooking, sila ang patulungin mo magluto sa'yo. Ganado pa yan. Ganado yan. Pag nakikitulong sila sa pagniluluto. Kung ano man niluluto mo, nag-iisip ako. Alam mo yung croquetas, yung potatoes na minamash yan, paka-boiled minamash, hinahaluan ng konting natirang hamon o natirang, ang mama ko gumagawa nun breaded na potato. Tapos ilalagay ko sa harina, imomold ko sa daliri ko harina, tapos eggs, tapos lalagyan ko ng yung batter, doon ko siya ilalagay, tapos ipiniprito ko. Breadcrumbs pala, I'm sorry, breadcrumbs. Gusto yun ng mga bata. May, leftover ham, lagyan mo ng konting cheese, ay bentang-benta. You have to be, yung gulay, yung carrots, yung raisins, shredded na carrots, lagyan ko ng raisins, lagyan ko ng yogurt, lagyan ko ng honey. Alam mo, you have to be creative. Ginagawa kong parang cartoon characters. Mahirap ang pakain ng mga baby sa at ng mga anak. Yung iba gusto nila, iba lang itsura. Maiba lang. Tsaka ginagawan ko sila ng setting na cute. Di happy sila. Yung anak mo, patulong ka sa cooking. Pag pinatulong mo sila, especially the 15-year-old, the 11-year-old, pwedeng they'll be very proud na sila ang tumulong sa pagluto. Madali yan. Kaya mo yan, Mika. Sabi naman ni Nora Sanchez, hi Tita Chiki. Nakakahiyaman po pero lagi pong maalat ang aking adobo. Hindi ko po alam ang kulang o sobra pero lagi pong maalat. Ano po ba ang need kong gawin? Do not panic. You put sliced potatoes. Yung potatoes hatiin mo sa 4 tapos yung mama ko nang piniprito niya ng konti. Tapos sinasama niya sa adobo. And you know what? Ang galing nun Kasi ang nangyayari, the potato absorbs all the salt. That's very good. I hope in one way or the other, nakatulong po ako Nora. Thank you for your question. Okay, at this point, I would like to ask you to give me this privilege of praying for all of you. Let's all bow our heads and let's pray. Our Heavenly Father, we thank you for this wonderful week. We thank you na nagkakaroon kami ng time na makalapit sa inyo at pag-usapan ng pamilya namin ang gagawin namin for this summer.
Salamat po na meron kaming pagkakataon to just bond and be together as a family. We want to thank you for all the blessings that you have given us all this time. At yung ibibigay mo pa sa amin, Panginoong, maraming salamat. Salamat po sa pagprotekta ng each member of our family. Alam po namin na minsan ngayon sa dami ng aksidenteng nangyayari, kamukha nung sa airport, yung sa highway, minsan nakakatakot na po. But we know, Lord, that you are in control and you will never leave us or abandon us. Lord, inilalapit namin sa iyo ang aming pamilya, ang tahanan po, na kayo po ay patuloy na maging sentro ng buhay namin at ng aming mga pamilya at ng bahay namin. Bawat household ho, everyone who is passing through very deep waters, nagugutom, hirap, walang makain, sa kanilang hapagkainan, naway po, Lord, please provide for them sa kanilang food. I pray that for anyone na may nararamdaman ngayon, naway masagot ang kanilang panalangin sa magandang pagkakataon ng iyong inalaan. Yung pong mga na-hospital this week at last week, we pray, Lord, that you will just protect them and just embrace them in your loving arms. Kayo po ang rason ng tunay na ligaya at saya dito sa ibabaw ng lupa. We lift up everything to you and you are the only one who knows what's best for us. We love you and we glorify you, Lord Jesus, in the mighty name of your Son. I thank you, Lord, for this wonderful week. In Jesus' name we pray. At dito po nagtatapos ang ating programa ngayong Sabado dito po sa Recado. Sana po nasayahan kayo sa aming programa na ito. Inaanyayahan po namin kayo next week. Ay nako, this whole merry month of May ang gaganda ng ating pag-uusapan. Kami din po ay nakikiramay sa pamilya ni Mr. Ricky Davao. Mr. Ricky Davao, sila Jackie Lou at yung mga anak po, nakikiramay po kami. And we pray that the Lord will just embrace you in His loving arms and just give you strength and peace as you go through this 1 or 2 weeks, Lord, of His wake. Thank you to our production technicians, Nathaniel, Nate Peralta, Reggie Villena, hi guys, RTV staff, Eileen Valdez, Wenmark Balatukan, Angelica Kalayag, Bong Chica, and Jabez Mancio. To our writer, of course, Brian, hi Brian De La Cruz, and Mami Imelda, ang Mami. Ako po si Chiki Holman Yulo para sa amin dito po sa Recado, dito lang po sa 702 DZAS-FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan. Remember to celebrate life instead of counting what you do not have. Count what you have and you will realize how wonderful God has been to you in your life. And you will realize na ano bang meron siya na wala tayo. Meron si Chiki Holman na Panginoon sa kanyang buhay na niyayakap niya at yung mayakap sa kanya at hindi bumibitaw sa kanya. Tandaan po ninyo, ang daming pangako ng Panginoon sa atin. And we pray, Lord, that you just embrace and cling on to His promise na hindi po niya tayo iiwan no matter what. I hope you have a great week ahead of you. Ciao, ciao! God bless you all. See you again next week. Bye! Recado, makabuluhang kwentuhan, sari-saring tips na kapaki-pakinabang, mga istoryang tagos sa puso. Recado, tips at kwentuhang sangkap ay sakto. Recado.